Nung nasa hospital po siya, lagi niyang tinatanong kung gagaling na siya. Ang sabi ko, gagaling ka, basta magdasal. Nami-miss ko po si Papa, especially po pag panahon na po ng Pasko. Na-diagnose po si Eman ng leukemia noong April 6, 2023 po. Kasi po, around February po, na-diagnose naman po siya ng appendicitis. Pina-check up po siya sa PCMC, Philippine Children's Medical Center. Hindi na po kami pinauwi. 10 days po siyang na-admit doon. Lahat po ng test ginawa para malaman kung ano yung cause ng aspiration. Doon po nalaman na meron siyang blast or leukemia cells. Nung malaman po namin yun, nalungkot po kami, umiyak. Pero sabi naman nung doktor, may mataas pong chance na gumaling siya kasi bata pa naman na diagnose. 9 years old po, usually po 90% ang survival rate ng may leukemia. Six months to 1 year po, intense chemo po siya. Lahat doon, nakalbo, yung mukha niya lumaki. 3 to 4 times a week nasa ospital po kami para sa pagpapakimo. Nung intense chemo po, kasi yun po ang unang chemotherapy niya po. Napakahirap po ng buhay. Iniisip ko sana ko kami kukuha ng ipampapagamot sa pagkikemotherapy niya. Hindi po talaga matatawaran yung tulong na naibigay po sa amin ni Kong Arjo. Mula noon po, 2023, tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Pagkatapos po ng intense chemo namin, mayroon pa po kaming 14 cycles na binubuno every 9 to 10 weeks. So, nagre-range siya ng 2 to 3 months. Every 2 to 3 months ang another cycle. Mahal po lalo na po kasi every 6 months po ay nag-bone marrow aspiration ng apo ko. Tapos nag-IT, ang tinatawag po doon combo. Kung tinitignan ko, may umakyat na cancer cells sa brain. Tapos tinitingnan din po doon sa bone marrow kung meron din pong na cancer cells pa rin po. Kaya lagi pong ang laki ng papasalamat ko po doon kasi ang laki po ng naitutulong sa amin ni Kong Arjo. Pag kinukuhanan po ng bone marrow aspiration, dito po yun sa Tadyang, kinukuhanan po ng sample kung malalaman po yung status ng kanyang cancer cells kung wala na or meron pa. As of now kasi in remission siya. So wala po nakikita pero continue pa rin po yung kanyang pagpapakimo. Hanggang 14 cycles po yun na kailangan niya tapusin. Mabigat po talaga, limitado po ang galaw namin, pati sa gastos. Ang nanay lang po naman na nagtatrabaho kasi single parent po siya. Ako wala naman pong trabaho kasi ako po ang kasama niya sa ospital at saka sa eskwelahan po. Nagtrabaho po sa call center, panggabi po siya. Pag umaga ang uwi niya, nakapasok na yung apo ko. Nung pong na-diagnose siya, lahat po na ata ng simbahan dinadayo namin. At saka si Emmanuel po, natuto po yan mag-grocery. Lahat po ng dasal, natuto siya. Gabi-gabi po nagdadasal siya. Talagang maiiyak ka po pagka naaalala mo yung pinagdaanan namin. Kasi maraming beses po siyang na-admit sa ospital. Tapos nagkaroon pa po ng time na may cancer na, nagka-pneumonia pa. Minsan po 2 weeks, 3 weeks na hindi siya nakakapasok kasi naka-admit po siya sa ospital. Yun po yung talagang hirap ng pinagdadaanan ng isang may cancer. Lagi ko naman po sinasabi kay Emma na magdasal lang, manalig. Tapos susundin lahat ng pag-inom ng gamot. Kasi pag malakas tayo kay Lord, sabi ko, ang bata pag nagdasal, pinakikinggan niyan. Kaya gagaling ka. Kaka-IT ko lang po last week po. Kaya another 3 months po before yung next chemo ko po. Tinatusok po ako sa likod. Tapos in-injectionan po ako ng mga gamot po. Kumukuha po sila ng samples para makita po kung may mga cancer cells po sa likod ko. 8 cycle po tapos na kami. Pang 9th na po kami sa December 29. Minsan po yung injection po, yung paglalagay po ng swero, minsan po masakit. Tsaka Tsaka yung IT tsaka BMA po.
Masakit. Kasi wala po siyang ano dun wala pong anesthesia nilalagay. Ang BMA po kasi, yung bone marrow aspiration, kinukuhanan po ng sample yan sa tadyang. Yun yung po yung malaking karayom na ipinapasok po bigla yan sa tadyang. Kaya masakit po yun, talagang sumisigaw. Kaya naman po. Kaya naman po, Para po- dadasal. Para po gumaling. Iniisip ko lang po, palagi po turo sa akin ni Mama, magdasal po palagi habang nag-ooperation. Bingayis Lola, mama po ang tawag sa akin. Talagang sentimental po ako pagdating sa kanya. Kasi hindi ko naman po talagang inisip mo, hindi mo naman din inaakala na magkakaroon siya ng sakit na ganyan. Nagpapasalamat po talaga kami kasi kahit paano po nakikitaan naman po siya ng pagbabago. Naalala ko lang po yung sakit na dinadaanan ko po habang nagpo-procedure. Tinitiis ko na lang po. Iniisip ko lang po kung gaano kasaya po ako pagtapos na po lahat na ito. Di po nawala ng pag-asa kahit kailan. Naalala ko lang, palagi ko pong natatandaan na nandyan lang po si God sa tabi ko po. Ang dasal ko sa Diyos ay sana po gumaling na po ako. Tsaka wala po akong madaan ng problema habang naggagamot. Siyempre, at tsaka protection po para sa pamilya po namin.